So hi guys, it's currently 6:40 p.m. and I'm on the way to the campus with my mom. Today is Saturday na, so it's lakbay aral time. I will be joining, ang kasama ko ngayon si David, and he will be my partner for today, and at the same time will be my groupmate for today's task. Sige, and then next, so nabanggit nga, no, may kasama tayong nurse, si Ate Jelay. And any health concern, wag lang pera kasi iwan na daw nila. It is 12:30 a.m. in the morning, and right now nandito kami sa Pangasinan somewhere. I think there's a cafeteria. Bird season, Pangasinan. Season? Season, S-I-S-O-N. We're Season Pangasinan. Dito din. Woo! Oh! The bus! May bibilin ba tayo? Titingnan na lang namin yung surroundings. We'll see. And if we see something interesting, we'll record it for you guys. Alright, roll the clips. Eh, walang clips. Just kidding. Let's see. We're at Bunyar Pottery, somewhere here sa Vigan. Sa puso ng vegan, isang sinaunang sining ang nananatiling buhay, ang paggawa ng Bornay. Hindi lang ito isang simpleng palayok, kundi isang pamanang nagmula sa panahong pre-kolonyal at patuloy na bumubuhay sa kultura at kabuhayan ng mga Ilocano. Ang Bornay ay isang uri ng earthenware na pinapakilala ng mga migrante mula sa China noong sinaunang panahon. Sa kabila ng makabagong panahon, ang paggawa ng Bornay ay manumanong ginagawa gamit lamang ang husay ng isang bihasang mangbubornay, isang pottery wheel, at isang hornong gawa sa luwad at ladrilyo. Pero ngayon, ang mga Bornay ay madalas nang ginagamit bilang palamuti sa mga tahanan at hardin. Dahil na rin sa lumalaking demand, naging isa na rin itong pangunahing souvenir item para sa mga lokal at dayuhang turista. Isa sa mga pinakakilalang mangbubornay ay si Fidelgo, isang national folk artist na kinala ng National Commission on Culture and Arts noong 1990 sa kanyang paggawaan na Ruby Pottery. Ang nakikita nyo sa inyong harapan ay ang kanyang anak, na sa ngayon ay ang nagpapatuloy ng pagbubornay. Nang dahil na rin sa edad ni Fidelgo, naipasa niya ang paglilikha ng Bornay sa kanyang anak. Dito sa paggagawa alam nyo, kung hindi lang po ko ng papa ko, dapat siya po magdedemo siya. Pero ako din nagmama sa dalawa kami. Dahil po, hindi na lang katawan niya, dahil po sa pandemic ng wala na exercise. Ako po, duga ko po, kahit ano lang, walang exercise dito. So ito na sa likod ko guys, ang bahay ng mga Luna. Pero alam nyo ba, na hindi lang si Juan Luna ang nag-iisang Luna sa pamilya nila. Andito rin si Antonio Luna, ang kanyang kapatid, na kilala bilang isang pinakamatapang na general sa Pilipinas at nag-organisa ng mga Luna Sharpshooters at Luna Defense Line na nagpahirap nung panahon ng Amerikano na sumakop sa ating bansa. Dito, sa mga museo ng Luna, makikita natin sa labas ang statwa at imahe ni na Antonio Luna na may hawak na espada at si Juan Luna naman ay may hawak na paintbrush. Ang dalawang palapag na ancestral house na ito ay ang tahanan ng bantog na pintor na si Juan Luna. Ang revolusyonaryong general na si Antonio Luna, sa ikalawang palapag, mananatili ang orihinal na istruktura ng sala, mga silid-tulugan, azotea at kapilya. Lahat ay may kasamang antigong kasangkapan mula sa panahong iyon. Maliban sa pagiging isang mandirigma, si Antonio Luna ay miyembro rin ng Malolos Congress at isang mahusay na sayantipiko na nag-aaral ng literatura, parmasya at chemistry. Kaya kung nais mong masilayan ng kasaysayan ng isang pamilyang nag-iwan ng malalim na marka sa ating bayan, halina't bisitahin ang Juan Luna Shrine dito sa Badok, Ilocos Norte. So where are we right now, David? We are in the Malacañang of the North, house of the former President Ferdinand Marcos Sr. Going. Narito sa likod ko ang dating tahanan ni dating President natin si Ferdinand Marcos Sr., which is yung Malacañang of the North, located in Ilocos Norte.
So guys, ito palang bahay na to na ay tinayo noong 1977 para sa karawan, ika-60th na karawan ni Ferdinand Marcos. At balitaan ko rin na ito na rin yung nagsilbing tahanan ng buong pamilya na eh. Kasi kung mapapansin nyo naman sa vlog is napakalaki talaga. So, imposible na hindi natin tirahan to kasi ang laki. Like, look at the surroundings, bro. Ito pa lang, oh, yung ano pa lang, balcony pa lang in front area nila. And dun sa part ko na scene is yung lake. It's so big, bro. What can you say, David? The most beautiful church I've ever laid my And- eyes on. I know, right? You want to see him? Let's go! So guys, right now we are at Santa Monica Church. This church is the biggest church in Ilocos na itinayo. Hindi lang ang kagandahan ng struktura ang nakikita dito sa church, kundi dito rin naging saksi itong simbahan na to kung saan ikinasal ang nag-iisang babaeng anak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na si Irene Marcos. Tara, pasok tayo guys. Ano, tagal na kayo tayo nagkakalesa? Ay, matagal na po pala. Cordillera Inn. What have you bought so far? Mango Cube! Mango cubes. I bought mga sinasabit sa ref. So hi guys, currently we're in La Union. And we are in a weaving factory or station. So, ayun, lutang kami. What an lutang outro. I hope to see you guys for some other vlogs next time. Alright guys. Bye. Say bye, David. Bye guys. Bye. Subscribe.